Mapagpalang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid sa Panginoon dyan sa Majuro Christian Church. At ngayon po ay March 16, year 2025. At tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating book series sa aklat po ng Mateo. At nandito na po tayo sa chapter 19 at sakop po nito hanggang chapter 20 verse 34. Ito po ay ang mga demands o hiling ng ating Panginoon o ng ating mahal na hari, ang ating Panginoon Kristo. Hindi natin po masusundan ng ating hari o ang ating Panginoon nang wala pong binabayarang halaga. Ibig sabihin po, meron po tayong mga gagawin o sakripisyo sa ating pagsunod sa Kanya. At pagkatapos po ng lahat ng ginawa ng ating Panginoon Kristo na nagpunta siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, ay may karapatan pa tayong takasan ng mga sakripisyo rin o pagdurusa na maaari nating harapin. So sa bahaging ito ay ipinaliwanag po ng ating Panginoon ang mga nararapat na hinihingi niya sa mga gustong magtiwala at sumunod sa Kanya o maging disipulo ng ating Panginoon Kristo. So alam ko po, kung tatanungin ko po kayong lahat, ay gusto niyo bang maglingkod at sumunod sa ating Panginoon Kristo at maging disipulo niya? Marahil ang sasagot po natin lahat ay siyempre, oo. Pero dapat malaman po natin ay gaano kahalaga ito, ano ba yung mga maaaring harapin natin at dinidemand ng ating Panginoon sa ating pagsunod para sa Kanya. So ngayon po ay focus muna tayo sa Matthew chapter 19 verses 19 to 26. Nagaya po ng inyong binasa kanina. Maraming salamat po. At ito ay may kinalaman po sa isang binatang mayaman. Isang lagi na nating narinig na ginagawang ilustrasyon sa mga nagtuturo ang tungkol sa ginawa ng binatang mayaman na ito sa ating Panginoon Kristo. So sa ating pong pagpapatuloy, tayo muna po'y dumulog sa Panginoon. Hindi po tayo nakarunong sa Kanya upang makita natin ang mga katotohanan na gustong ituro sa atin ng Panginoon sa umaga po nito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po muli sa lahat ng inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Muli po nakaraan ang isang linggo at muli kami nagkasama-sama sa pag-aaral po ng salita mo. At kayo po ang siyang tumulong sa amin sa tulong ng Banal na Espiritu magpaunawa ng mga katotohanan na gusto po ninyong ituro sa amin. At nawa po sa sandaling makita namin ang mga katotohanan itong itinuro mo sa amin ay magkaroon kami ng pusong laging naghahangad po ng pagsunod o paglalapat nito sa aming mga buhay upang kami po inyong pagpalain sa pamamagitan po ng pagsunod na ito. Kayo pong tumulong sa amin at patuloy na ikaw ang aming makilala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, ang binatang mayaman. At gaya po ng sinabi ko po sa inyo sa ating pagnanais na sumunod sa ating mahal na hari o sa ating Panginoon Kristo bilang maging alagad niya o disipulo, ay ito po ay nangangailangan po na dapat meron tayong dapat gawin na ninanais ng ating Panginoon. So dito, una ay makikita natin sa binasa natin sa verse 16 hanggang 26, marami pong mga bagay na makikita natin na ano ang dapat na maging gawin natin upang tayo po ay maging disipulo ng ating Panginoon sa kanyang pagsunod. Una po ay ito po ay makikita natin gaya po sabi ko sa inyo sa chapter 19 hanggang chapter 20 verse 34. So isa-isahin po natin. Number 1 na dapat na maging tayo na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon bilang kanyang disipulo. Makikita natin dito sa verse 16 hanggang 26. Una, ang Panginoon
ay naghahangad sa atin na dapat nating ibigin ang ating Panginoong Kristo ng lubusan. Alam po ninyo, napakahalaga nito. Sa ating pagsunod sa Panginoon bilang disipulo niya ay number 1, dapat nating ibigin ang ating Panginoong Kristo. Ito pong tungkol sa pagmamahal sa ating Panginoong Kristo. So, ang bawat isa sa unang 3 ebanghelyo ay nagtatala po ng mga pangyayaring ito. Ito yung tinatawag natin Synoptic Gospel, no? Yung may mga pangyayari na ang 3 ebanghelyong ito ay naitala rin nila ang istorya o mangyayari ito. Pero titingnan natin kung paano may iba't iba silang sabi natin na focus na gustong ilahad na mensahe para sa atin. Pero dito kay San Mateo, tignan natin kung ano yung gusto niyang ipakita sa atin na mensahe na ibinigay ng Banal na Espiritu upang masulat ang aklat na ito at mailagay po ang kasaysayan ng binatang mayaman. Dito tayo po focus kay San Mateo. Okay? Kaya malalaman natin na ang taong ito ay isang mayaman, bata at isang maaaring isang pinuno, no? Pinuno ng isang sinagoga. At tiyak na maaari nating papurihan ng binatang ito sa paglapit in public sa ating Panginoon Kristo. May lakas na loob siyang lumapit sa ating Panginoon at magtanong tungkol sa mga bagay na walang hanggan. Okay? Tila wala silang lihim na motibo ang batang ito at handang makinig at matuto sa ating Panginoon Kristo at nakakalungkot lamang sapagkat nagkamali siya ng desisyon. Okay? Kaya tingnan natin, ang kaganapan ay tila nabubuo po ito na nakapaligid sa ilang mga mahalagang katanungan. Tingnan natin yung conversation nila ng ating Panginoon at umiikot ito sa mga tanong at ang ating Panginoon ay tumutugon sa mga bagay nito. So tingnan natin ang kaganapang ito, no? Na nabuo sa paligid ng ilang mahalagang mga katanungan. Number 1, verse 16 and 17. Nakikita natin dito na sinabi ng binata sa ating Panginoon dahil gusto niya sumunod sa Panginoon, maging alagad niya, at ito ang kanyang tanong. Unang-una, anong mabuting bagay ang gagawin ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang ganda ng tanong, di ba? At naniniwala ko, ito yung magandang tanong ng lahat ng tao. At ano nga ba ang gagawin natin para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan? No? Paano bang mapapasa atin ang langit? Paano ba kapag ako namatay dito ay meron akong langit na aasahan? Parang ganito ang tanong ng binatang ito. Isang magandang tanong, no? Sa talatang 16-17. Ang lalaki ay maliwanag na sincero sa tanong, bagaman ang kanyang diskarte, no, sa kaligtasan ay nakasentro po sa mga gawa. Sapagkat ano ba yung gagawin ko? Yun ang sabi at tanong ng batang ito. At hindi sa pananampalataya. Ngunit ito inaasahan natin sa mga Hudyo noong araw na iyon. Ganun ang mga Hudyo kasi iniisip nila para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, pumunta ka ng langit, kailangan may gagawin ka. No? Nakadepende sa iyong gagawin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga posisyon sa lipunan, ang kanyang moralidad at ang kanyang relihiyon ay marahil nadaman niya ang isang tiyak na pangangailangan para sa isang bagay na higit pa. No? Sa tanong niya na ito ay parang naghahanap siya na parang meron pa akong dapat gawin. Kulang ang mga bagay kung may nagawa man ako ay kulang pa ito. Kaya nagtatanong siya kung ano pa ang maaaring magbuting gawin niya upang makamtan ang kaligtasan ng isang tao. Ano pa ba ang pangangailangan ko? Ngunit ang tugon ng Panginoon ay hindi nakatuon sa kaligtasan. Tandaan natin. Pinilit niya ang binata na seryosong mag-isip tungkol sa salitang mabuti, no, na ginamit niyang pagtunggol sa ating Panginoon Hesus. No? Ano ba yung mabuti? No? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang Diyos lamang ang mabuti. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang Diyos lamang ang mabuti. No?
Naniniwala ka na mabuti ako? Sa mga tuwid, kinikilala mo na ako ay isang Diyos sapagkat Diyos lang ang mabuti. Sa ganoong pagtatanong ng binatang ito at tugon ng ating Panginoon, kung tinatawag mo akong mabuti, dahil Diyos lamang ang mabuti, so parang kinikilala mo na ako ay isang Diyos dahil ako ay mabuti. Kung si Jesus ay isa lamang sa maraming mga guro ng reliyon sa kasaysayan, kung gayon ang kanyang mga salita ay walang mas bigat kaysa sa mga pahayag ng sino mang iba pang mga pinuno na relihiyon. Ngunit kung si Jesus ay mabuti, kung gayon siya ay Diyos, at mas mabuting pakinggan natin ang kanyang sinasabi. No? Tinawag mo ako mabuti, ibig sabihin ako ay isang Diyos dahil Diyos lang ang mabuti. Kung ako ay Diyos at kinikilala mong Diyos, ay talagang napakahalaga para sa iyo na pakinggan mo ang aking sasabihin dahil ako ay isang Diyos na mabuti. No? Kaya makikita natin dito na yan sinabi niya ng ating Panginoon Kristo na tinatanong mo kung anong mabuti mong gawin para makamit mo ang buhay ng hanggan. At sabi ng Panginoon, tuparin mo ang mga utos. Okay? Bakit binanggit ng ating Panginoon Jesus ang mga utos? No? Nagtatanong ang lalaki kung paano niya makakamtan ng buhay na walang hanggan, and then sinagot ng Panginoon ay tuparin mo ang mga utos. Itinuturo ba niya na ang mga tao ay tatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos? Iyon ba ang gustong puntos ng Panginoon kung bakit na sinagot yon na gawin mo, tuparin mo ang mga utos? Yun nga ba ang kanyang hinanais na ipakita na ang isang tao ay makakamit ng buhay walang hanggan sa pamagitan ng pagganap o pagsunod sa kautusan? At makikita natin na ito ang sinabi ng Panginoon para sa Kanya. Kung gayon, ang sino man ay maaaring sumunod sa mga utos, no? At siya ay tiyak na papasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit walang sino man ang ganap na makakasunod sa kautusan ng Diyos. Yan ang katotohanan. Ano ang sabi ng Biblia? Kaya't sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa kanyang paningin. Sapagat sa pamagitan ng kautusan ang pagkakilala sa kasalanan. Roma 3:20. Wala raw aariing ganap, walang aariing matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng paggawa ng kautusan. Napakalinaw po niyan. Hindi pinakikilala ni Jesus ang kautusan upang ipakita sa binata kung paano maliligtas, ngunit upang ipakita sa kanya na kailangan niyang maligtas. Ang kautusan ay isang salamin na naghahayag kung ano tayo. Santiago 1:22, parang salamin siya. Diba, kapag humaharap tayo sa salamin, ang nakikita natin ay yung mga dumi sa ating mukha. No? Yung mga bagay na dumi at ito'y inaalis natin. So, ganun din po ang kautusan. Kung bakit ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya, ganapin mo ang kautusan. So, parang sinabi niya, humarap ka sa kautusan upang makita mo ang iyong sarili. No? Na mayroong malaking pangangailangan upang ipakita kung gaano tayo kababa sa Panginoon bilang isang taong makasalanan. No? Kaya number 1 na makikita natin dito, na katanungan ng bata na binigyan tugon ng Panginoon, anong mabuting bagay ang gagawin ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So gusto ng Panginoon sa kanyang tugon na sundin mo ang kautusan na makita niya ang kanyang sarili sa pagiging isang kapos sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po niya binibigyang pansin dito na ang isang tao ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan kung sa pagsunod niya o pagganap sa kautusan ng Panginoon, kundi sa pamagitan ng kautusan makita natin ang ating pagiging isang makasalanan na sumasalamin at makita ang ating mga pangangailangan spiritual. Number 2 na makikita nating mga tanong pa rito sa verse 18 and 19. Ang sabi ng binata, aling mga utos? No? Aling mga utos pa ang binabanggit ko, Panginoon? So, ang binata ba ay umiiwas? Parang hindi naman, di ba? Ngunit siya ay nagkakamali dahil ang isang bahagi ng kautusan ng Diyos ay hindi maaaring ihiwalay sa ibang bahagi. No?
Ang pag-uri-uriin ng mga batas ng Diyos sa maliliit at sa malalaki. Tandaan po natin, minsan ganyan ang tingin natin sa kautusan, no? Yung para bang may mababaw at merong mataas. At malinaw na makikita natin na hindi natin maaaring uriin ng ganun ang kasalanan. Diba? Para bang mamamatay tao, mangangalunya, pakikiapid, parang matitindi na kasalanan niya. Pero dito sa gawin kanan, pagsisinungaling, parang mababaw ang tingin natin sa mga bagay, no? Hindi po natin maaaring uriin ang kautusan sa mga bagay na ganyan. So ang tanong ng bata, aning mga utos pa, no, na maaaring pinakikita niya? Ang pag-uri-uriin ng mga batas ng Diyos sa maliliit o malalaki ay makakaligtaan natin ang buong layunin ng batas. Talagang magkakasama po yan. Hindi natin maaaring uriin ang mga batas na yan. Ang sabi ng Santiago 2:10, sapagkat ang sino mang tumutupad sa buong kautusan ngunit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Para po bang kadena yan, no? Yung 10 kautusan. Ilang peraso pong chain para magkahiwalay-walay yan? Isa lang. At mapapatid mo, no? At magiging fail tayo sa kautusan. 10 na yan, ganapin mo ang 9, pero hindi mo ginanap ang isa, failed ka pa rin. Ganun ang pinapakita po ng kautusan. Ang kautusan ay kumakatawan sa otoridad ng Diyos at ang pagsuway sa kung ano ang iniisip nating maliit na batas ay pagre-rebelde pa rin laban sa kanyang otoridad, no? Kaya pantay-pantay po yan. Siyempre, panlabas na pagsunod lang ang iniisip ng binata. At nakalimutan niya ang tungkol sa mga saloobin ng puso. Akala niya baka panlabas lang, gaya ng mga Pariseo at Eskriba. Itinuro ni Jesus ang sermon sa bundok, Matthew chapter 5, na ang puot ay katumbas ng moral na pagpatay, no? Hindi ka nga pumapatay, hindi gaya ng may hawak ang kutsilyo, ano pa man, sinaksak mo siya at pinatay mo siya. Pero hindi. Sa Matthew 5, sa Beatitude, sa sermon ng bundok na ibinigay ng Panginoon, mag-isip lang tayo na may masama sa isang kababaihan, may masamang hangarin, ay ano nang ginagawa natin? Nangangalo niya na tayo. Yung may matindi kang puot at galit sa isang kapatid o sa isang kapwa mo, ay katumbas na rin na ikaw ay isang mamamatay, no? Kaya at ang pagnanasa ay katumbas ng pangangalo niya. So natutuwa kami na ang binatang ito marahil ay may magandang asal na makikita natin na moral. Ngunit kinalulungkot natin na hindi niya nakita ang kanyang kasalanan, ang kanyang pangangailangan. Hindi niya nakita na kailangan niya magsisi at magtiwala sa ating Panginoon Kristo. Ang isang utos na partikular na ikinapit sa kanya marahil ng ating Panginoon ay ang huwag kang mag-ibot. Exodus 20:17. Marahil ito ang gustong ipakita ng Panginoon sa lalaking ito. Okay? Dapat na pinag-iisipan ng binata na ang lahat ng mga kutusan at hindi lamang ang mga sinipi ng ating Panginoon. Naghahanap ba siya ng madaling discipleship? Siya ba ay hindi tapat sa kanyang sarili? Naniniwala ako na tapat ang kanyang patotoo sa pagkaalam niya, no? Ngunit hindi niya pinahintulutan ang liwanag ng salita ng Diyos na tumagos ng malalim sa kanyang puso. So biglang naramdaman ng ating Panginoon Jesus ang pag-ibig ng binatang ito. Mark 10:21, no? Yung nabanggit ni San Marcos. May pag-ibig ang binatang ito. Ito marahil ang magandang nararamdaman natin sa tao, kaya ipinagpapatuloy niya ang pagsisikap na tulungan siya ng ating Panginoon, no? Habang kausap niya ang bata. At talagang umiira sa ating Panginoon ang pagmamahal sa binatang ito. At nakikita naman niya na talagang may malaking pangangailangan. At nawa, ganun din po tayo, no, sa ating pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Napakahalaga yung maramdaman natin yung pagmamahal sa ating kausap. Pagmamahal na makita niya ang kanyang mga pangailangan. Pagmamahal na sana ay talagang makita niya ang kanyang sarili sa pangailangan at manampalataya siya sa Panginoon. Ganito ang umiira sa Panginoon, pagmamahal, pag-ibig. Ito ang ibinibigay niya sa binatang ito. At nakita natin na talagang yung pangalawa na natanong ng batang ito, ano ba sa mga utos na ito? No? Pero nakita natin, ipinakita ng Panginoon ang pantay-pantay na kautusan
At ang kautusan na ito ay makita niya ang malaking pangailangan niya sa kanyang sarili. Ikatlong tanong pa, no? Ano po ba ang kulang ko? Grabe, no? Yun yung pangatlong tanong na batad sa verse 20 to 22. No? Wala saan man sa Biblia na itinuro na ang isang makasalanan ay naliligtas sa pamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga ari-arian at pagbibigay ng pera. Tandaan natin yan. Hindi kailanman sinabi ni Jesus kay Nicodemus na gawin ito o sino mang makasalanan na ang kwento ay nakatala sa mga ebanghelyo. Wala siyang ganitong paghahangad, no, na gustong ipakita ng Panginoon. Maliligtas ka basta ibenta mo yung mga ari-arian mo dahil ikaw ay isang mayaman. Anong gustong ipakita rito ng Panginoon? Alam na natin, Panginoon Jesus, na ang taong ito ay mapag-imbot. No? Mahal niya ang material na kayamanan. So sa paghilig sa kanya na ibenta ang kanyang mga ari-arian, ay pinilit siya ni Jesus na suriin ang sarili niyang puso at tukuyin ang kanyang mga prioridad sa buhay. Ito ang punto ng Panginoon. Kaya sinabi niya, hihingi ka kung ano pa ang kulang. Alam na Panginoon na napakayaman ng binatang ito. Okay, umuwi ka, benta mo lahat ng mga ari-arian mo at tapos ibigay mo sa mga mahihirap. Alam ng Panginoon na ang batang ito ay mapag-imbot. No? Alam niya kung ano yung mga prioridad niya sa kanyang buhay. So sa lahat ng kanyang mga kapuri-puring katangian, hindi pa rin tunay na minahal ng binata ang Diyos ng buong puso. No? Ang mga ari-arian ay kanyang Diyos at hindi niya nagawang sundin ang utos ng ating Panginoon na umayo ka, ibenta mo, and then halika't sumunod ka sa akin. Umalis ang binata na nagdadalamhati. Ngunit maaari siyang umalis ng may malaking kagalakan at kapayapaan, no, na hindi tayo maaaring na makita niya na hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Ito sana ang gustong ipakita ng Panginoon sa kanya, no? Dahil naghahati ang kanyang pagmamahal, no, sa Panginoon at din sa kanyang kayamanan. Pero dahil nga mapag-imbot ang binatang ito, kaya makakatiyak tayo, no, na bukod kay Kristo, maging ang material ng mga pag-aari ng buhay ay hindi nagbibigay ng walang hanggan kagalakan o kasiyaan para sa atin. Masarap magkaroon ng mga bagay na mabibili ng pera basta't hindi nawawala ang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Maliban kung ang mayamang pinunong ito, no, sa kalaunan ay bumaling kay Kristo. Siya'y namatay ng walang kaligtasan at isa sa mga pinakamayayamang tao, no, na makikita natin sa Ebanghelyo. Yun ang nakakalungkot. No? Ano ba ang kulang ko? So na ito'y pagpapakita na talagang hindi niya nakikita ang kanyang sariling pangangailangan at kulang, na nangangailangan siya ng tunay na pag-amin ng kanyang pagiging makasalanan, pagsisisi sa Panginoon, and then ibaling ang pagmamahal sa ating Panginoon Kristo. Okay? Kaya nga umalis ang batang ito na talagang nalulungkot kasi sa sobrang yaman. And then ikaapat na makikita natin sa verse 23 to 26. Kung gayon, sino maliligtas? Sabi ng mga alagad. Umalis na yung binata na malungkot, no? Nakakalungkot sa kanyang desisyon sa kanyang buhay dahil mas pinili niya ang paglingkuran ng kanyang kayamanan kaysa sumunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahirap pa ang isang kamelyo, no? Kung gaano kahirap ang isang kamelyo na papasok sa butas ng karayom, ganun kahirap ang isang mayaman para maligtas. Kaya ang tanong ng mga alagad, verse 23 to 26, kung gayon po, sino po maliligtas? Naniniwala ang mga Hudyo noong panahong iyon na ang kayamanan ay katibayan ng pagpapala ng Diyos, no? Doon sila madalas nakatingin. Kapag binibless ka ng Panginoon, marami kang bagay ng mga material na bagay, pinagpapala ka ng Diyos. Ibinatay nila ito sa mga pangako binigay ng Diyos sa bansang Hudyo sa pasimula ng kanilang kasaysayan. Totoo na nangako ang Diyos ng material na pagpapala kung sila ay sumunod, at material na pagkawala kung sila ay susuway sa Panginoon. Kung mababasa niya sa Deuteronomy chapter 27 and 28, no? Ipinaliwanag ni Moises sa Israelita ang kautusan ng Panginoon na nakasulat sa bato. Kung susundin natin ito, pagpapalain tayo ng Diyos. At kung susuway tayo, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Ngunit sa kamusmusan ng lahi
Ang tatanging paraan na maituturo ng Diyos sa kanila ay sa pamagitan ng mga gantimpala at mga parusa. Tinuturuan namin ang mga bata sa parehong paraan. Gayunpaman, ang pinakamataas na uri ng pagsunod ay hindi batay sa pagnanais o para sa gantimpala o takot sa parusa. No? Kundi ano ang dapat ng ating pagnanais sa pagsunod sa ating Panginoon? Walang iba, no? Ang pinakamataas na makikita natin ay ang udyukan tayo ng pag-ibig sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya napakahalaga po, no, ng pagmamahal natin sa Diyos. Ito sana ang nag-uudyok sa atin, gaya ni Apostol Pablo na nag-uudyok sa kanya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang pag-ibig sa kanyang buhay at kanyang pagtuturo na sinusubukan ni Jesus na ipakita sa mga tao na ang panloob na espiritual na mga pagpapala ay higit sa mahalaga kaysa sa mga material na mga pakinabang. Ito ang gustong ipakita ng Panginoon sa binatang ito, ganyan din sa kanyang mga alagad. No, mas naisin ninyo ang pagpapalang espiritual kaysa sa mga pagpapalang material, no? At dito ay nakikita ng Diyos ang puso natin at ang nais ng Diyos na bumuo ng isang karakter sa ating buhay. Ito ang gusto niyang mangyari sa atin. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos bilang tugon sa pananampalataya ng tao, at ang material na kayamanan ay hindi isang garantiya na ang Diyos ay nalulugod sa isang tao. Huwag nating isipin yon. Ang mga alagad na mabubuting Hudyo ay namangha sa sinabi ng Panginoon tungkol sa kayamanan. At ang kanilang tanong ay sumasailalim sa kanilang theology, ang teolohiya. Kung ang isang mayaman ay hindi madiligtas, anong pag-asa mayroon sa atin? Siyempre, hindi sinabi ni Jesus na ang pagkakaroon ng kayamanan ay nag-iiwas sa isang tao mula sa kaharian ng Diyos. No? Ang ilang mga manuskripto na makikita natin sa Mark 10:24 ay mababasa. Napakahirap para sa mga nagtitiwala sa kayamanan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay tiyak na kahalagahan ng turo ng ating Panginoon. Si Abraham ay isang napakayamang tao. Ngunit, siya ay isang taong may malaking pananampalataya. Okay? Hindi ang pera, na sabi rito ay mabuting angkinin o magposes tayo ng kayamanan kung ang kayamanan na ito ay hindi magpoposes para sa ating mga sarili. Ibig sabihin po ay okay lang meron tayong mga bagay o kayamanan man sa ating mga sarili, pero hindi ang pera ang magkokontrol para sa atin. Okay, makontrol natin ang perang ito o yaman na meron man tayo, pero sana hindi ang pera ang magkontrol para sa atin. Hindi natin maaaring sundin ang hari at mabuhay sa makamundong yaman. At hindi kaya na maglingkod sa Diyos at sa pera. Ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10, kung babasahin natin yan. At inihiling ng ating Panginoon Jesus na sa lahat ng susunod sa Kanya na mahalin siya ng lubos. Nakita natin. Kaya napakahalaga po niyan. So sa ating paglalapat, maaaring tanong para sa atin ay gaano mo iniibig ang ating Panginoon Jesucristo. Napakahalaga po niyan. Actually, ito na po siguro yung sa tuwing nagtuturo po ako dito sa iba't ibang mga iglesia lokal, ito po ang binibigyan din ko na tanong. Gaano mo iniibig ang Panginoong Jesucristo? Dapat po ang pag-ibig na ibinigay po o gaya ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon Jesus ay na nagiging sakdal sa atin araw-araw, sana maging sakdal din. Kaya si Satanas po ay gagawa ng paraan sa pamagitan po ng sistema ng sanlibutan ito upang hindi natin maibig na lubos ang Panginoon. No? Ang kanyang kaparaanan ay ang ibigin natin ang sanlibutan o ang sistema sa kaparaan ng ginagawa ng mundo ngayon. 1 John 2:16 and 17. Ano po yung sistema ng sanlibutan makikita natin dito? Yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamataas sa sarili. Kung makikita po ninyo, ganyan ang sistema ng mundong umiiral ngayon. No? Na laging malakas upang ang focus natin sa pag-ibig o pagmamahal sa ating Panginoon Kristo ay gambalain ng sistemang ito. No? Yung pagnanasa ng ating laman na alam natin
na ang lust of the flesh na ito ay laban sa Espiritu Santo. Alam natin ito ay talagang laban sa Diyos. Yung pagnanasa ng ating mga mata, yung mga gusto nating nakikita, gusto natin kapag hindi tayo nag-ingat, gusto natin mapasa atin. No? Gusto natin pag nakita tayo ng tao, humanga sila. No? Yung pagnanais natin na gusto natin maging mataas. No? Yan po ang mundo, ganyan ang sistema ng mundo. Kaya ang sistemang ito ipatuloy na iiral dahil siya ay nasa ilalim po ng kontrol ng prinsipe ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, hindi po tayo lalago sa pag-ibig natin sa Diyos. Tandaan natin yan. Kaya lagi kong hamon, minsan po ay mag-inventaryo tayo sa ating mga sarili. Upuan natin minsan, isulat mo sa isang kwaderno, ilang oras bang ibinibigay ko sa panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, o ang binibigay ko para sa Diyos. Ikukumpara natin sa mga iba't ibang oras na ibinibigay natin. Trabaho, pamilya, sa sarili. No? Sama mo na dyan yung cellphone natin. Matalas ito yung ang laki ng nakukuhang oras po, di po ba? At talagang itong lagi nating kaharap. No? Facebook. Sa halip na face the book, ang Biblia, dapat natin laging kaharap. Tignan po ninyo kung gaanong oras ang igugugol natin sa mga bagay na yan. No? Ay talagang malulugi tayo bandang huli. Kaya napakaganda po niya, basahin yung 1 John 2:16 and 17. No? Yan po yung sistema ng mundo na talagang pinaiiral ni Satanas upang tayo po ay huwag masyadong pumoko sa pagmamahal natin sa Diyos. Hindi ito mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang nakakalungkot dito, ang mga ito ay lumilipas, ang sabi ni Apostol Juan. At napakaraming masasayang na panahon ang gusto ni Satanas na doon natin ituon ng maraming panahon sa mga bagay na wala namang saysay, bandang huli ay malulugi tayo. Okay? Ano lamang ang mananatili, ang sabi ni Apostol Juan, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Okay? Siyempre dahil gusto natin maging disipulo ni Kristo, gusto natin sumunod sa Kanya, so ang demand ng Panginoon sa atin ay ibigin natin siya at ng pinakamataas. Kumbaga siya ang unahin natin sa pagmamahal na ito. At naniniwala ko, alam po ninyo, kapag mahal natin ang ating Panginoon Kristo, mahal natin ang ating Diyos, number one siya. Naniniwala ko yung mga bagay na paglilingkod, pagbibigay ng panahon sa Kanya, halimbawa, pagbibigay natin sa Panginoon, pangalawa na lamang po yan. Hindi na mabigat para sa atin yan sapagkat mahal natin ang ating Diyos. No? Kailangan po nating lumago sa ating pagmamahal kay Kristo. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya, araw-araw ay nagiging ganap. Kaya dapat ang maging tugon naman natin sa pagmamahal na ito ay maging ganap din ang ating pagmamahal para sa Kanya. Ano lamang ang mananatili? Yung mga kalooban ng Diyos. No? Ano man ang ating ginagawa, kumakain man, umiinom, nagtatrabaho, ano pa man, napakahalaga na alamin natin na tayo ay nasa ilalim ng kalooban o kagustuhan ng Diyos sapagkat iyan lamang po ang mananatili. Okay? Na kapag inimbentaryo tayo ng Panginoon, humarap na tayo sa hukuman ni Kristo upang tayo magsulit sa Kanya, sa 1 Corinthians 3, ay ang ating paglilingkod ng mga gawa ay hinalintulad sa mga bagay na dayami, no? Mahalagang bato, ginto, pilak, kahoy, and then dadaan yan sa apoy na sisilbing ang Panginoon na siyang magiging hukom. Dadaan lahat yan, yung mga paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Siyempre, ano unang masusunog dyan kapag dumaan sa apoy? Dayami, kahoy. Okay? Ibig sabihin, kapag nasunog yan, ano mangyayari? Lugi. Pero ang mahalagang bato, ginto, pilak, pag dumaan sa apoy yan, tulad ng ginto,
Habang nadadarang sa apoy ay lalong makikita mo yung kanyang dalisay na ginto. Ganyan po yung ating mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Yung ating ginagawang pamumuhay at buhay ngayon bilang isang Kristyano. Ang lahat ng ito ay dadaan sa Panginoon. Okay? Kaya gusto nating mabuhay bilang isang susunod sa Panginoon, bilang isang alagad niya. Kaya ang unang hilingan niya para sa atin, ang demand ng ating Panginoon, dapat natin siyang ibigin ng lubusan. Diba? Kailangan natin ibigin ng Diyos ng buo nating puso, kaluluwa at pag-iisip. Diba? Napakataas ang demand ng Panginoon. Pero totoo po yun. No? Kaya sana ito ang hangarin natin ngayon. No? Paglabas natin ng ating kapulungan, ay gaano ko nga ba siya kamahal? Gaano ko iniibig ang aking Panginoon? At naniniwala ko habang tayo nagiging ganap sa pag-ibig natin kay Kristo, hindi na mahirap pa yung anumang mga bagay na maaaring gusto natin gawin para sa Panginoon, sapagkat gusto natin ang lahat ng ating ginagawa ay kalooban ng Diyos. Inuulit ko po, ang mga kalooban ng Diyos lamang na mga ginawa natin o gagawin pa at ginagawa, ito lamang ang mananatili. Pero ang mga bagay na ginawa natin na nasa ilalim ng sistema lamang ng mundo, na ang prinsipe nito ay si Satanas, oras man yan, pagtatrabaho, o anumang hirap na ginugol natin dyan, lilipas po yan. Malulugi tayo kapag iyan ang binigyan natin ng malaking importansya. Kaya sana po, sa araw na ito, sa paglabas natin ng ating samahan ngayon, simulan mo na, Panginoon, palaguin po ninyo ang aking pagmamahal sa inyo, upang ako ay makasunod sa inyo na maging tapat bilang isang alagad mo na sumusunod sa inyong kalooban. Okay po, yun po yung makikita natin dito. Huwag tayo maging tulad ng binatang ito, na ipinakita niya na mas mahal niya ang kanyang sarili, mas mahal niya ang kanyang kayamanan ng mundong ito kaysa sumunod sa ating Panginoon Kristo na mamahalin siya, no, ng sukdulan. Kaya kiningkim niya yung kanyang pagiging mapag-imbot at umalis siya. Okay? Pero dapat bilang mga anak ng Diyos, tinatawag niya tayo na sumunod sa Kanya at maging alagad niya. At number 1 na lagi natin isipin, bilang isang alagad, dapat kong ibigin ang aking Panginoon, no, sa isang pag-ibig na talagang lubusan na para sa Kanya. Sana po'y madatnan tayo ng Panginoon na talagang lumalago tayo sa pagmamahal natin sa Kanya. Okay po, at sana po'y magkita-kita muli tayo sa pag-aaral natin next Sunday. Ay tutuloy po natin, loobin ng Panginoon, ang pinag-aaralan po natin sa bagay na ito, sa mga dinidemand ng Panginoon, kung gusto natin sumunod sa Panginoon Kristo bilang tunay na alagad niya. Number 1, dapat natin siyang ibigin, no, ng lubusan. Kaya tanong po ito para sa ating lahat ngayon. Gaano mo iniibig si Kristo? Ito ba ay nasa kasukdulan o pag-ibig na pakonti-konti lang? No? Okay lang kung magsisimula tayo sa konti lang, pero sana ito ay lumalago at nagiging ganap na pagmamahal para kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Sana po kayo ang magbigay ng pagpapala sa mga kapatid ko sa Majuro Christian Church. Alam namin may iba't iba kami mga naranasan sa buhay, pagsubok, pag-uusig, mga pangangailangan, mga hadlang na nangyayari sa aming buhay, sa aming pagpapatuloy para sumunod sa inyo bilang isang alagad mo. Panginoon, tulungan po ninyo kami na ikaw ay aming mahalin ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Mahalin ka namin. Palaguin mo kami sa pagmamahal na gaya ng pag-ibig na ibinigay mo sa amin na nagiging ganap araw-araw. Salamat po. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa anumang mga sala na nagawa namin sa inyo. At sana, Panginoon, makita at mapatunayan ko po na ako po ay isang tagasunod ni Kristo, isang alagad ni Kristo na susunod sa nais niya at kalooban niya sa aming buhay, sapagkat ito po ang nararapat. Tulungan po ninyo na ang pag-ibig ko sa inyo ay maging ganap sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng inyong mga salita,
sa tulong, Panginoon, sa gabay at karunungan ibibigay po ninyo sa amin. Maraming salamat po. Ingatan po ninyo ang aking mga kapatid sa Magduro Christian Church. Patuloy mong palakasin ang bawat isa at makita ang tunay na pagiging isang alagad ni Kristo na sumusunod at nagmamahal sa aming Panginoon ng lubos-lubusan. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, pagtatrabaho, o saan man, o pag-aaral, o saan man ang ating mga ginagawa sa bawat sandali, ay patuloy na pagpalain tayo ng Diyos at patuloy na lumago tayo sa pagmamahal natin kay Kristo. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.